Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid, at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong sukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, talata 22 hanggang 23. So pamilyar po ito na account sa Bible, ito po tungkol sa bunga ng Banal na Espiritu. Subalit ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So, ang papuri at pagsamba ay para lamang sa Kanya. So, dito mga kapatid ay palagi nating maririnig ang about sa fruit of the Holy Spirit. At kadalasan, maraming tao ang ipinapanalangin ito sa buhay nila na makita itong bunga ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat naglilingkod sa Panginoon. Which is dapat ito naman talaga ang makita sa atin kasi isa ito sa mga karakter ng ating Panginoon na dapat taglayin din ng bawat mananampalataya ng Panginoon. Kaya nga ibinigay ng Panginoon yung kanyang Espiritu para tulungan tayo, ituro sa atin yung tunay na kahulugan ng pag-ibig, ng kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan at pagpipigil sa sarili. 'Di ba? Kasi iba kasi yung pananaw natin sa mga bagay na ito. Kaya kailangan natin yung Banal na Espiritu kasi mas high yung level ng kahalagahan ng mga bagay na ito. Kasi siyempre, pag sinabi natin sa human pangunawa ng pag-ibig, magkaiba rin yung kagalakan, di ba? Pero kapag nilagay natin sa aspeto ng Diyos, so mas lalo natin itong maunawaan na hindi pala ganun yung klaseng pag-ibig na gusto ng Diyos, di ba? Subalit ang bunga ng Espiritu. Alam naman natin na kapag sa literal, sa isang puno, kapag ang isang puno ay namunga, hindi naman yung puno mismo ang makabebenepisyo ng kanyang bunga. Sino ang makakabenepisyo ng bunga ng isang puno? Siyempre, yung mga ibon, yung tao, o anuman na mga nilalang may buhay na kumakain ng bunga ng punong ito. Kunyari, ilagay natin na puno ng bayabas, puno ng mangga, puno ng mansanas. So, hindi lamang ang tao ang kumakain ng mga bunga ng mga prutas na ito. So, marami rin, mga insekto. Halos lahat ng mga nilalang na kumakain ito, ay sila yung nakaka-benefits noon, hindi yung puno. Di ba? So, ganun din yung Banal na Espiritu Santo. Diba? Yung bunga niya, tayo yung nakikinabang. At hindi lang tayo yung nakikinabang noon, kundi mga kapatid, siyempre, magiging kapakinabangan din ito doon sa mga taong nasa paligid natin. Diba? Pero siyempre mga kapatid, kaya nga nandun yung bunga ng Espiritu Santo, para tayo magkaroon ng bunga ng Banal na Espiritu Santo, una doon is dapat tayo ay nasa atin yung Banal na Espiritu Santo. Diba? Kaya nga, nandun yung baptism of the Holy Spirit, nandun yung pag-repent, yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon, pagtalikod sa ating mga kasalanan, tinanggap natin yung ating Panginoon bilang ating tagapagligtas, tapos tayo ay nabautismuhan sa Banal na Espiritu Santo. At yung Banal na Espiritu Santo yun ay dapat manahan sa buhay natin. So, kailangan nandun talaga yung totoong pagtanggap sa ating Panginoon, yung totoong pagtalikod sa kasalanan. Diba? Kasi hindi pwedeng yung kalahati ng katawan natin nasa dilim, tapos yung kalahati nasa liwanag. So, hindi pwedeng magsama yun. Diba? So, kaya kailangan tayong magbunga yung Banal na Espiritu sa atin. Ibig sabihin yun,
mag-matured tayo, 'di ba? Kasi sa isang puno, hindi mamumunga 'yan unless na mag-matured yung puno. O ganoon din sa atin sa pamumuhay spiritual. Mauunawaan natin, siyempre pag bata ka, hindi pa ganoon kalawak yung pangunawa. Pero habang tumatanda tayo, nagmamature tayo, lumalawak yung pangunawa natin. No? Mas lalo nating nauunawaan yung malalim na kahulugan ng isang bagay, 'di ba? Kasi pag bata ka lang, yung alam mo lang is yung mga yung kung ano yung mga simple na mga bagay, pero yung mga deeper na meaning ng isang bagay, hindi mo pa yan lubos na maunawaan. Kaya minsan, kahit yung mga anak ko, pag nagtatanong, sinasabi lang namin, ito yung ibig sabihin yan, yung sa level lang ng kanilang understanding. Pero sabi namin, maunawaan nyo rin yan pag dating ng panahon, pag tanda nyo, mas lalo nyo maunawaan yon yung ibig sabihin. So, ganun din, mga kapatid, no? Kailangan nating mag-matured sa spiritual na pamumuhay natin para atin na lalong maunawaan yung kahulugan, no, ng bunga ng banal na Espiritu Santo. At yung bunga yun, sabi ko nga, kailangan nating mag-matured para tayo ay mamunga sa Espiritu ng Diyos, no? Para tayo lubusan, yung pinaka din is lubusan nating maunawaan yung kahulugan ng bunga ng banal na Espiritu Santo. Di ba? Meron tayong idea, pero siyempre, the more ka na nagmamature ka, mas lalo mong naunawaan yung tunay na pag-ibig. Di ba? Yung tunay na pag-ibig ay hindi, sabi nga doon sa may 1 Corinthians chapter 13, kung babasahin natin doon, ano ba yung totoong pag-ibig, di ba? Matiisin, hindi nagtatanim ng ano yan, ng sama ka ng loob, di ba? Hindi ka nag-iisip ng masama sa kapwa mo, di ba? May kita mo yung standard na hindi katulad ng standard ng tao, no? Na yung tao kasi mahal kita, kung mahal mo, kung mahal din kita, no? Pag ayaw mo sa akin, hindi ayaw ko rin sa iyo. Parang ganoon, di ba? So, iba kasi yung standard ng sa Diyos at sa tao. Yung kagalakan sa mundo, magagalak ka kapag na-answer prayer ka, kapag nakukuha mo yung mga gusto mo, pag masaya ka. Pero pag sinabi nating bunga ng banal espiritu, yung kagalakan, yung joy na yon, is kahit wala ka mang, hindi mo man natatanggap yung hinihingi mo, may problema ka man, ano man yung sitwasyon na kinaharap mo, di ba? Masaya ka pa rin, nandun pa rin yung joy mo. Kasi yung joy na yon is dahil yun bunga ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos, di ba? So yung joy na yun, mga kapatid, hindi yun nakabase sa kung na-answered prayer ka, malaki bahay mo, o sa mga material na mga bagay, o anuman yung mga bagay na nasa iyo na nagbibigay ng kasiyahan sa iyo. So itong kagalakan na ito ng binibigay ng banal na Espiritu Santo, anuman yung sitwasyon natin, nasa kahirapan man tayo, nandun man yung shortage sa buhay, o na hindi man komportable yung sitwasyon natin, nagagalak pa rin tayo. Diba? Kahit sa problema, nagagalak pa rin tayo. Kasi alam natin na sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, may magandang plano yung Diyos. Yung kapayapaan, ganun din. Diba? Akala ng tao, nagiging payapa sa mundo, yung kapayapaan ng mundo, iba dun sa kapayapaang ibinibigay ni Kristo. Kasi ang tao, pag marami ng pera sa bangko, nagiging stable yung business niya, so napapayapa na siya, di ba? Pero yung sinasabing kapayapaan dito, mga kapatid, na ibinibigay ang bunga ng banal na Espiritu Santo, kahit magulo sa paligid mo, no, kahit wala kang mang malaking pera sa bangko, o wala kang may saving sa bangko, no? Wala kang mang negosyo, ordinaryo ka lang din na empleyado, pero nandun yung kapayapaan mo, panatag yung isip, yung puso mo, nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi, di ba? Wala kang iniisip na kung saan, mga kapatid, na nagdi-disturb ng isip mo at puso mo. Kunyari, sa kabila ng maraming umaaway sa iyo, magulo man yung paligid mo, panatag ka pa rin, di ba? May problema ka, may suliranin ka, pero payapa pa rin yung puso mo. Kasi bakit? Kasi alam mo na mayroong kang Diyos na malalapitan, mayroong isang Diyos na may kakayanan upang ibigay yung mga solusyon
at yung mga pangangailangan natin sa araw-araw ng ating pamumuhay, di ba? Yung pagtsatsaga, di ba? Kasi tayo minsan mga kapatid, lalo tayo mga Pilipino, di ba? Kilala tayo sa ningas kugon, no? So umpisa lang tayo masigasig, pero pagkalagitnaan na, nawawala na yung kasigasigan, di ba? Pero dito, dahil sa banal na Espiritu, tinuturuan tayo ng magtyaga, no? Na sa ibang tao parang gusto nilang tumigil, mag-give up na kasi nga parang nakikita nila parang wala silang nakikitang magandang kahihinatnan yung kanilang ginagawa. Pero tayo ay binibigyan ng Diyos pa rin ng banal na espiritu ng pagtsatsaga, no, ng pagtitiis na sige lang, no. Bandang huli malalasap mo rin ang tagumpay ng iyong pinaghirapan, di ba? Kaya maraming mga tao minsan na nag-give up. Malapit na sana sila sa finish line, marami sanang tao na dapat naging successful, umunlad sana sa pamumuhay nila, pero ang naging problema, nag-give up sila. Kulang sila sa pagtsatsaga, di ba? Kung sa pangliligaw pa, ano na sana sasagutin na, mag-oo na sana yung babae. Kaso, dahil na kinulang sa tsaga, so, hindi niya inabot yung pagsagot ng babae na oo sa kanya. Kulang sa pagtsatsaga. Yung kabaitan, no? Yung being kindness, mga kapatid, no? Being kind sa kapwa natin, di ba? Yung kabaitan na kahit sa mga taong sabi nga, yung be kind to animals. No? Kahit yung parang mga asal hayop, yung parang hindi mo na matanggap minsan yung mga pag-uugali ng mga tao niyo, pero nagagawa mo pa rin makisalamuha sa kanila, no? Nakikita pa rin yung kabaitan natin, yung kindness natin sa mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa atin, no? Nandun pa rin yung kindness, no? Yung pagtulong sa kapwa, yung pag-extend ng tulong, di ba? Yung pagbibigay natin ng oras, ng panahon sa kanila, di ba? Kahit parang galit ka na, pero gandun pa rin, no? Yung kabaitan, pinapakita pa rin natin yung kabutihan, di ba? Alam naman natin na yung kabutihang pinapakita dito is yung pagiging mabuti na sa pamamagitan ng pagsasabuhay, ng teaching, ng karakter ng ating Panginoon. Yung katapatan, no, na sa kabila ng dinaranas nating mapaghihirap, mapagsubok sa buhay, nananatili tayong tapat sa Panginoon, di ba? Tapat sa pangako, tapat sa mga misyon, o tapat tayo dun sa sinumpaan nating tungkulin o ano pa man na mga bagay na ginagawa natin sa trabaho man, sa pamilya, no, sa kapwa natin, nandun pa rin yung katapatan, yung kahinahunan, sabi doon mga kapatid. No, mahinahon. No? Pag tumataas na yung boses ng isa, ikaw mahinahon pa rin, no? No, yung para kalma ka pa rin, no? Ano, kalma, no? Kalma ka lang palagi, no? Na banayad. Pag nagsalita ka, banayad, no? Hindi ka yung parang galit, di ba? Tapos yung dito is yung pagpipigil sa sarili. Kaya last ito kasi ito yung talagang mahirap minsan, yung self-control, di ba? Minsan yung hirap nating kontrolin yung sarili natin. Di ba? Yung galit natin, yung emosyon natin, di ba? Minsan ang hirap pigilin eh. No? Minsan talaga yung number one na kaaway natin minsan is yung sarili natin, no? Mahirap talaga minsan magpigil. Pero salamat, nandun yung banal na espiritu na nag-i-equip sa atin, na tumutulong sa atin na magpigil, no? Yung self-control. Napakahalaga po talaga nito, no? Kasi minsan pag nadadala tayo sa emosyon natin, nakakapagsalita tayo, nakagagawa tayo ng mga bagay na hindi kanais-nais at hindi maganda, di ba? Pero salamat, nandun yung banal na espiritu, at least kahit paano, no? Tumutulong talaga sa atin, no? Kaya nga napakalaga yung submission, yung magpapasubmit tayo, yung papailalim tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, no? Kanyang pag-guide sa atin. Kasi kung wala talaga yung Espiritu Santo, talagang madadala tayo no? sa bugso
ng ating mga damdamin. Kaya sabi doon, walang batas na laban sa ganito. Totoo naman mga kapatid, no? Kapag tayo ay namuhay sa bunga ng banal na espiritu, wala ka naman talagang batas na lalabagin, no? Hindi lang batas ng Diyos, kahit dito sa batas sa mundong ito, wala kang malalabag eh, 'di ba? Hindi ka maaakusahan, hindi ka malalagay sa presinto, no? Hindi ka makukulong, wala kang malalabag ng mga batas sa ito kasi nga bakit? Kasi nandoon yung pag-ibig mo. Nandun yung kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, pagpipigil sa sarili, 'di ba? Kaya marami ngayon sa mga road rage, 'di ba? Pero kung marunong ka magpigil sa sarili mo, so maiiwas ka sa away kalsada, 'di ba? O kaya sa away pamilya, away palengke, 'di ba? So, away sa trabaho, maiiwas ka lahat kasi bakit mga kapatid? Kasi nandun yung espiritu ng Diyos at natumutulong sa atin. Kaya talagang wala kang malalabag na batas kasi nga nandun yung patnubay na banal na Espiritu Santo. So, yun lang mga kapatid at nawa ang Diyos patuloy tayong tulungan no, na mag-matured sa ating pananampalataya at nawa sa tulong ng banal na Espiritu Santo ang mga bunga ng Espiritu Santong ito ay makita sa bawat isa po sa atin. At ito hindi lamang para sa ating ikabubuti, kundi para sa ikabubuti ng nakararami. So God bless po sa ating lahat.